Hi guys, ako si Teacher Dexter and welcome back to my channel. Mabilis ka bang mag-compute sa iyong isipan? Halika't subukan natin ng iyong kakayanan. Good day to everyone. Today we are going to discuss all about multiplying mentally proper fractions with denominators up to 10. So dito masusubok ang ating kaisipan kung gaano ba tayo kabilis mag-compute gamit lang ang ating mga isip. So halika't samahan niyo ako sa bagong topic natin na ito. Ikaw ba ay isang mapagbigay na bata? Di ba napakasarap ng pakiramdam kapag nakatulong ka sa iyong kapwa? So today we have this problem. Linda received one half slice of pizza from her friend. She gave 1/3 of this to her seatmate who had no money to buy food for the recess. What part of pizza did Linda share to her seatmate? Solve the problem mentally. So dito sa problem na ito, si Linda ay nakatanggap ng 1/2 slice of pizza mula sa kanyang kaibigan. So dahil nakatanggap siya, nagbigay rin siya ng 1/3 nito sa kanyang seatmate na walang pera na pambili ng pagkain para sa kanyang recess. So ang pinakang problem dito, what part of the pizza did Linda share to her seatmate? Okay, ano bang parte yung ibinigay ni Linda sa kanyang seatmate? Okay, so we are going to solve this mentally. So dahil napakaliit ng mga problems na ito, kaya natin itong isolve sa ating isipan lang. So we're in solving, in multiplying fraction, tandaan po natin, multiply numerator to numerator, then denominator to denominator. So we have 1 times 1 equals 1, then 2 times 3 is equal to 6. Okay? So ang pinakang sagot natin dito, dahil yung 1/6 ay naka-lowest term na, so ang pinakang sagot natin is 1/6. So 1/6 po ng pizza na ito, ang binigay niya sa kanyang seatmate. Maliwanag po ba ang ating problem na ito? Okay, dito sa ating mga examples, hindi nyo kailangan gumamit ng ballpen, pencil o anumang bagay na pang-compute. Okay? So today you are going to understand the equations carefully, solve it mentally. So isip lang ang ating gagamitin sa pagko-compute ng mga problems na nandito. Maliwanag po ba? So let us have example number 1. In the equation 2/3 times 1/2 equals n, what is the value of n? So dito mapapansin ninyo, katulad ng sinabi ko, kung pwede nyong gamitin ang cancellation method, gamitin nyo kaagad. Nang sa ganon, mapadali ang inyong pagko-compute. So mapapansin nyo dito, we have number 2 and number 2. So dahil magkatulad sila, ang ibig sabihin nito, laging 1 kaagad yan ang kapalit. Okay? So gamitin natin ang cancellation method, tanggalin natin yung number 2 dito, at tanggalin din natin number 2 dito. So mapapansin nyo na lang, ang naiwan na lang is 1 and 3. So we have 1 times 1 equals 1, then 3 times 1 equals 3. So the final answer here for number 1 is 1/3. Maliwanag po ba? So kahit di ka mag-ballpen, kahit hindi ka gumamit ng ballpen, ng calculator, isip lang, kayang-kaya itong mga problems na ito. Okay, let us proceed to example number 2. If you multiply 1/4 and 2/3, what will be the product? Okay, so dito, alin ang pwedeng i-cancel? Tingnan nyo kaagad. So, yung 1 at 3 hindi pwede. Yung 2 at 4 ay pwede. Tama? So, anong ipapalit mo? Saan pwedeng i-divide yung 2 at 4? Sa 2. So, anong ipapalit mo kay ito ngayon? So, 2 divided by 2 is equal to 1. So, dito magiging 1 ang magiging number mo. Tapos, dito naman sa kabila, 4 divided by 2 is equal to 2. Tama po ba? So, papalitan mo itong dalawa na ito magiging 1. At ito magiging 2. So kung 1 ito, 1 times 1 equals 1. Then kung ito ay 2, 2 times 3 equals 6. Maliwanag po ba? So the answer for number 2 is 1, 6. Okay po? Let's proceed to example number 3. Multiply 2 pip, 3/4 and 4 pip. It will give a product of, so i-multiply daw po natin ito para makuha natin yung sagot. So, gamitin ulit natin yung ating cancellation method. Okay po? Yung magkatulad, tanggalin nyo kaagad. So, alin ba yung magkatulad? Yung 4 at 4. So, ito ay papalitan natin ng 1. Itong 4 at 4, papalitan natin ng 1. Yan, 1 na po yan ha. Tandaan ninyo. Wala po tayong ballpen dito. Wala tayong calculator para mag-compute. So, next, alin ba ang pwedeng i-cancel?
Pwede ba bang i-cancel yung 2 at 5? Hindi na po. Yung 5 at 3, pwede ba i-cancel? Hindi po. So, itong 5 at 5, magkatulad, pwede bang i-cancel yan? Hindi po, kasi po parehas silang nasa baba. Hindi po tayo pwede mag-cancel ng mga numbers na parehas nasa baba o kaya parehas nasa taas. Kailangan palaging yung isang number ay nasa taas at yung isang number po ay nasa baba. Maliwanag po ba ang ating cancellation method? So kung wala na tayong pwedeng i-cancel, we are going to multiply right away this number. So we have 2 times 3 equals 6, then 5 times 5 equals 25. So our final answer here is 6 over 25. Maliwanag po ba ang ating example number 3? So let us proceed to our example number 4. What is the product of 27 times 38, 27, 38, and 1 half? So, gamitin natin yung ating cancellation method. May napansin ba kayong mga numbers na magkatulad? Okay, so meron kayong numbers na magkatulad dito. We have 2 and another 2. Okay, so cancelin na natin yan, tanggalin kagad natin para madali tayong mag-compute. Okay, so magiging 1 na lang yan. Tama po ba? So, meron pa ba? Meron pa ba? Pwede ba yung 3 at 7, 3 at 8? Hindi na po. So, kung wala na, i-multiply na natin yung natira. So, dahil ito ay 1, 1 times 3 equals 3 times 1 equals 3. So, 3 pa rin po ang sagot natin. Tapos dito, we have 7 times 8 equals 56. Tapos, ito ay 1. So, 56 times 1 equals 56 pa rin. So, our answer in number 4 is 3 over 56. Maliwanag po ba yun? So, let us proceed to our last example. Sana mas maintindihan nyo to. Number 5. Multiply 2/3, 5, 6, and 3/4. Okay? And the answer is, sige, tingnan po natin, unawain natin. May number ba na magkatulad para palitan natin ng 1? Yes, meron po. Ano pong number yon? Number 3. Ito po. Taas, tapos baba. So, i-cancel na natin yan. Tapos palitan natin ng 1. Ito magiging 1 na to. Ito rin, magiging 1 na. Okay? Next, meron pa bang number na magkatulad? Meron pa po. Anong number yun, sir? Yung 2 at 6. Okay? Ito pong number na to, hindi sila magkatulad pala, pero pwede natin siyang i-cancel o pwede natin siyang i-divide sa isang number. Sa anong number pwedeng i-divide yung 2 at 6? Sa 2. So, ngayon, ilang 2 meron dito sa 2? So, we have 1. Ilang 2 meron kay 6? We have 3. So, ika-cancel natin ito. Itong 2 na ito, papalitan natin ng 1. Ito naman ay papalitan natin ng 3. Okay? Dahil bawal ang ballpen, kailangan imagine natin kung ano ba yung mga numbers na nandito ngayon. So, ito, sabi natin kanina, ito ay 1, tama? Tapos ito rin ay 1. So, 1 times 5 is equal to 5. Okay? Then, times 1 is equal to 5. 5 pa rin ang sagot. Okay po? Ulitin natin na. Ito ay 1. Ito ay 5, ito ay 1. Okay? 1 times 5 equals 5. Then 5 times 1 equals 5 pa rin po ang ating numerator. So dito, sir, anong pinalit natin dito? 1 po ito. At ito naman ay, anong number to? Ito ay 3. Tama po ba? Okay, 3. So, what is 1 times 3? 3. Then 3 times 4 equals 12. So, the answer for number 5 is 5 over 12. Maliwanag po ba ang ating mga examples dito? Sana po naunawaan natin ito. And now we have here our smart ideas. To multiply fractions mentally, multiply the numerators and then the denominators. Express the product in simplest form if possible. So, tandaan po natin kapag walang pwedeng i-cancel, you multiply numerator to numerator and then denominator to denominator. Pero pag meron pong pwedeng i-cancel, gamitin natin ang cancellation method para nang sa ganon makuha kagad natin ang ating mga tamang sagot. Sana po maliwanag sa atin ang smart ideas. At para masubukan ang talas ng ating isipan, we have here our math activity. Multiply the following fractions mentally. So, nandito yung ating mga given at dito nyo po isusulat ang inyong mga sagot. So, dito po, uulitin ko, hindi nyo kailangan ng ballpen, hindi nyo kailangan ng calculator. Ang kailangan nyo lang po ay ang inyong isipan para makuha nyo ang tamang sagot. Maraming salamat sa inyong mga bata. Ito lang sa araw na ito. At kita-kita tayo muli sa mga susunod nating mga math lessons. And now we are done with our discussion. Maraming salamat sa inyong pakikinig about our topic, multiplying mentally proper fraction with denominators up to 10.
Kita-kita tayo muli sa mga susunod nating aralin. At huwag niyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po na nag-positive sa COVID-19, pinagdarasal po namin ang maaga niyong pagaling nang sa ganun po makabalik kayo sa inyong mga pamilya. Magpakatatag po kayong lahat.